So, kukuha tayo dito sa isang room or school ng reference line dito sa kanyang length. So, ito yung ating steel square. So, kailangan nakaposition yung steel square natin doon sa edge or sa gilid ng ating school. Dapat rin na ganyan yung position niya. Yan. So, kailangan natin kumuha ng nylon string. So, maglalagay tayo ng unang stick or temporary stick or staka. Temporary lang. At ilalagay natin sa pinakaunang, yan na yung unang staka nilagay natin or stick or pigs. Another, maglagay ulit tayo ng another stick or staka. Dito, as temporary pa rin natin yan. So, at is another temporary stick or staka. Yan. Yan yung unang gagawin natin. Ngayon, pag naka-establish na tayo ng dalawang points or 2 points or 2 sticks, gamit yung guideline natin, gamit yung reference line natin, so ito yung ating nylon. Ito yung nagsisilbing nylon natin. So, nasa ibaba, pwede rin natin ilagay yung nylon natin sa itaas. Okay, maglagay tayo ng nylon sa itaas para mas makita natin. At maglalagay din tayo ng pako dito or ikabit natin yung ating nylon string. Itong first point ay magsisilbing guide natin or temporary sa pinakaunang staka natin, yung stick or pigs. Magsusukat na tayo ng kung ano ang height ng ating butterboard or flooring. Pero before that, kailangan malaman mo ang distansya sa pagitan ng dalawang buildings. At least 1 to 2 meters yung space or distansya sa pagitan ng dalawang building. Okay, nandyan na. Nandyan na yung ating stick or staka. So, ito na yung ating final stick or staka. From here, or susukatin natin yan, kukunin natin yung length. Gagamit tayo ng ito, purpose rule. Kasi yung length na binigay sa atin is 6 meters. That is 6 meters. So, yan yung ating establish na tayo dito ng pangalawang staka natin. Kasi that is 6 meters. So, yan yung nylon string natin. Yung sa ibaba, guide lang yun sa baba. So, yan yung nylon string. Maglalagay ulit tayo ng 6 meters. Sukatin natin kung tama ba yung dimension niya. So, from here to here, that is 6 meters. Okay, nakuha na natin yung length. So, ngayon, maglalagay ulit tayo ng another stick. Gagawa naman tayo ng another gamit tayo ng steel square or framing square dito. Kukuha naman tayo ng width. Maglalagay ulit tayo ng temporary stick dito. Susukat ulit tayo ng 5 meters. Okay, that is 5 meters. 5 meters, diba? O methods of measuring distances of pigs. So, outer to outer. So, sa labas ng ating staka, dito tayo kumuha ng sukat. So, outer to outer. Another stick or staka at ilalagay natin dito. Pwede naman ganyan, pwedeng ganyan. Kuha na natin yung length, that is the butterboard area. 5 by 6 meters. So ngayon, pagpapatuloy pa rin natin yan.
At syempre, kukuha na naman tayo ng another stick or staka. Ayan. Ilalagay ulit tayo ng temporary stick. Diyan. So that is another temporary stick. Ilalagay na rin natin yung dapat talaga maglagay muna tayo ng nylon string. Emphasize lang natin yung paggamit ng nylon string dito. Ayan, para mas klaro. So ngayon, maglalagay ulit tayo ng another stick. Pero, tingnan muna natin kung tama ba yung sukat natin. So, tingnan natin. That is another 6 meters. Okay. So, meaning to say, tama yung laging tandaan na pwedeng ganyan. So, ayan. So, nakuha na natin yung tamang sukat ng ating butterboard area. Ayan yung ating nylon string. Susukatin natin yan kung tama ba yung sukat niya. Kung makuha ba natin yung 5 meters. Ayan. So, outer to outer. Outer to outer. Ayan. Labas. So, that is 5 meters. So, meaning to say, 5, another 5, and 6 for our length. Another 6 for our length on the other side. So, 5 by 6 meters yung ating butterboard area.